Dahil kailangan ng anak ko ng bone marrow transplant, hinanap ko pa ang tunay niyang tatay, hanggang sa Part 1. Akala ko sa mga pinikula lang ang ganitong sitwasyon, pero true to life ko ito, Ate Vine, at ngayon gusto ko rin ma-share sa inyo ang aking kwento. Ako po si Elaine, nagtrabaho po ako noon sa Manila, 5 taon din yon. Isang araw ay nag-inuman kami ng mga friends ko sa isang bar, masaya kami ng time na iyon, at dahil siguro sa tama ng alak, may nakilala ako doon, si Philip, at naging magkakwentuhan kami, tapos isinayaw niya ako, hanggang sa napunta sa challenge, kasi sabi niya mukhang hindi na raw ako kaya ipinaglaban ko iyon, hanggang sa napapayag niya ako na sumama sa kondo niya, ewan ko ba, tanga rin ako, hindi ko alam kung ano pinaglalaban ko, kaya ayon. May nangyari sa amin noong gabing iyon, at kinabukasan, sinabi niya sa akin na totoo nga na birhen pa ako, at dahil parang lasang ulit, bago ako umalis ay umpisa pa kami. Makalipas ang 2 linggo ay nakaramdam ako ng kakaiba sa akin. Kaya nagpa-check up ako sa clinic namin, nagdadalang baby na nga ako. Nagpabalik-balik ako sa bar para makita siya, para masabi ko sa kanya na nagbunga ang ginawa namin, pero hindi na siya bumalik. Pinuntahan ko rin siya sa kondo niya, pero walang tao doon. Hindi ko alam ang gagawin ko, kaya minabuti ko na lang na umuwi sa probinsya namin, sa Quezon. Nagalit ang nanay ko, pero wala na raw siyang magagawa eh. Nang ako ay nakapanganak na, mahina na ang anak ko, meron na siyang immune disorder, siya na unti-unti siyang pananghihina. Mahina ang pangangatawan, bawal mapagod, bawal ang sobrang init, bawal magalit, bawal umiyak ng umiyak. Kaya kahit ganun pa man, inilaban ko ang anak ko, inalagaan ko siya ng husto, pinagsabay ko ang trabaho ko bilang nurse, at nurse niya na rin, pero sobrang hirap, lalo na pag wala ng lakas ang katawan niya, palagi na lang siya sa ospital, nang siya ay nag5 taon, medyo naging okay siya, nakakapag-aral, nakakapaglaro. Pero noong umidad siya ng 6 na taon, mas naging malala siya, sabi ng doktor need niya ng bone marrow transplant, pero nagmasakit wala kahit isa sa amin ang kamatch niya. Kaya bumalik ako ng Manila para hanapin ang tatay niya, nagbaka sakali ako, kung saan-saan, tumagal din ng 5 buwan ang paghahanap ko, sa wakas nakita ko rin siya. Hindi ako nagdalawang isip, kinausap ko na agad siya, at sinabi ko na nagkaanak siya sa akin, at kailangan ko ng tulong niya, nagmakaawa ako, para lang sumama siya sa akin sa Quezon. Sumama naman siya, ipinakilala ko siya sa anak ko, tuwang-tuwa ang anak ko nang malaman niya na may tatay pa siya. Naging masigla ang bawat araw niya. Isinagawa na agad ang test para malaman kung compatible sila ng anak ko, pero sa nakakalungkot na balita, hindi rin sila compatible, sabi ng doktor mostly sa ganitong case, ay sa magkakapatid lang nagkakaroon ng kamatch, dahil wala pang asawa si Philip, wala pa rin siyang anak, nagulat nga lang daw siya dahil may anak na pala siya, hindi ko na alam ang gagawin ko, sobra na akong nag-aalala para sa anak ko, pero sabi ng doktor may option pa raw. Kailangan lang namin gumawa ng bagong kapatid ng anak ko. Pero may kinakasama na ako, hindi ko alam kung papayag siya sa ganong setup, dahil kung kami nga ay hindi magkaanak, Part 2.